Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janjan. Ang kwentong ibabahagi ko ay pumapatungkol sa karanasan ng lolo Himil ko. Isang uri ng kababalaghan na ayon sa kanya, kamuntikan na niyang ikamatay. Katunayan ay hindi lamang ang lolo ko dahil kasama na rin ang kapatid niya noon, na si Roliano. Nangyari umano ito ng mga unang taon ng dekada 70. Sa may Barbasa. Binata na si Himil at Roliano noon. Matanda ng 2 taon nitong si Roliano. Mga nasa 20 ito noon habang si Himil naman ay magdi-18. Maliliit pa lang ay sanay na mga ito sa mga mabigat na trabaho. Lalo na ang estado nila noon ay mga hamak na magsasaka lamang. Wala na silang nanay. Patay na umano ito. Pero nakapangasawa ng iba ang kanilang ama. Kinikilala pa rin nilang magulang kasi nga kaligayahan naman yon ng kanilang ama na si Tatay Hore. Tsaka may karapatan din itong magkaroon ng katuwang noon. Bukod sa kanilang dalawa, may 2 pa silang mga kapatid. Half-siblings nila yon at puro lalaki. Ito ang naging bunga ng pagkakaroon ng pangalawang asawa ng kanilang tatay. Wala naman sana magaganap na karanasan sa katatakutan kung hindi lang pilyo itong si Roliano. Oo at masipag sa trabaho. Nagkukumayod para kahit papano'y makatulong sa pamilya. Pero may ugali daw itong si Roliano na sobrang sipag din manilip. Bali ganitong nangyari. Matapos makapagtrabaho sa uma itong si Himil, nagtataka ito sa kung bakit nagpapaiwan si Roliano. Kumbaga, papauwi na sana pero pinapauna noon si Himil. Wala namang matinong rason kasi nga ang dami umanong alibay. Nakesyo magpapahangin muna. Nakesyo mamaya na daw siya kasi nga maliligo pa sa ilog. Nakesyo may sasaglitin lamang sa bayan at kung ano-ano pa. Hinahayaan lamang ito ni Himil. Pero kalaunan umano, naisipan niyang sundan ito. Napapadalas na kasi yon, Sir Seth. At gabing-gabi na kung umuwi ito. Nagtatanong ang mga magulang sa kung nasaan na ang kuya niya. Pero hindi niya ito masagot dahil nga hindi niya naman alam kung saan nagtutungo. Hanggang sa naisipan niyang sundan. Hapon yon. Kinakalembang ni Hamel ang pantaboy ng ibong maya. Pero ang mga mata nito nakatuon kay Roliano. May palayan kasi sila. At ito ang pinagkakaabalahan ng magkakapatid, lalo pat malapit ng maani. May maisan din sila pero kapupugas pa lamang ng mga binhi. Katabi lamang yon ang mumunting palayan ng pamilya. Naroroon lang din bandang bahay nila. Mga nasa 1 hektarya ang layo. Para bang isla ito sa gitna ng palayan. May espasyo na sinadya gawin upang matirikan ng bahay. Meron silang kapitbahay dito. Kapatid ng tatay niya. May asawa pero wala pang anak. Ang ibang kapatid ng Tatay Hore, nasa may bandang kalsada malapit na katira. Tapos itong tirahan nila tipikal na pang probinsya talaga. Isang palapag na nakaangat sa lupa ang sahig, iwas baha. Malapad, may beranda umano ito, na kung saan bubungad ang bungad ng malawak na palayan. Gayon pa man ay makahoy kahit nasa gitna ng palayan yon. May mga puno ng talisay ang naririto na siyang may malamig na lilim. Para bang nababagot ang kapatid niya. Makikita talaga doon na hindi na mapapakaliatan ni Moy. Nananabik ng umalis. Pero binabantayan ni Himil yon. Hanggang sa pinauwi na naman siya ni Roliano noon pero... Dito na lang siguro ako sa may kamalig matutulog. Ang init kasi sa bahay kapag gabi. Tumango lamang si Roliano at sinabing siya daw ang bahala. Meron silang kamalig sa may palayan nila. Maliit lang pero pulido. Maraming tali dito na animoy sampayan. Natatawid naman sa kabilang banda ng pilapil. Ito na yung may mga nakasabit na lata at pangtabuyo ng mga ibon.
Hihinlain lamang ito at maglilika na ng ingay nun. Nung palubog na ang araw, nagpaalam si Ruliano. Ang sabi ay may pupuntahan lamang umano. Walang alam ito na yun pala ang sadya ni Himil nun. Ang sundan ng kapatid. Kung sa Bisaya pa, igmat patikling itong si Ruliano. Napakabilis maglakad, parang natutumi. Sumunod naman sa kanya si Himil. Kala niya talaga sa barkada, gawa ng nagdududa siya noon na baka nag-aadik ang kuya niya. Pero pabukid ang tungo nun. Ang problema, may mga pagkakataon na hindi niya nasisipatan. Bigla na lamang kasing nawawala. Ang hindi niya alam, nakadapa lamang pala ito. Mabuti na lang at namamataan niya dahil kung hindi, makukutusan umano siya noon kapag nakita siya. Napapamura ito sa mga puntong yon. Naninilip ang kanyang kuya Ruliano. Kagaya ng sinabi ko, ito ang ugali ni Ruliano. Nasa gilid na yun ng ilog, may mga babae umanong naroroon. 2. Ang isa ay naglalaba habang ang isa ay naliligo. Maganda umano ang kutis ng mga ito. Hindi naman ganoon kagandahan ang itsura. Sadyang maputi lang. Mura ng mura itong si Himil. Sabi daw niya sa kanyang sarili, napakamanyak ng kuya niya. Kaya pala laging balisa at tuyot ng balat. Parang nag-aano ng ano ito gamit ang 5 daliri. Pasintabi po at baka may mga batang nakikinig pero ito lang po ang sasabihin ko. Walang itatago ang kwentong ito. Kung ano ang narinig ko kay Lolo Himil, yun po talaga ang ipinadala ko dito. Subali ay na nga, nahuli niya na ang kalokohan nito. Pero imbis na umuwi ay nanatili siya sa lugar. Aalamin niya ang gagawin niyang kanyang kuya. Kung sakali umanong kumasa na umano ito sa ano gugulatin niya yun ng madala naman. Umusog daw ng umusog yun palapit doon sa ilog na parang palakang gumagapang. Ganon na ganon umano ang postura ni Liliano. Nakakatawa daw yun. Mataas ang respeto niya sa kapatid niya kasi nga madisiplina pero sa pagkakataong yun, yung isdang bangus umano naging hito na lang. Naging mura na umano ang presyo ng kapatid niya o halaga para sa kanya. Kumbaga, bumabang respeto. Ganoon kalalim ang pagbagsak ng pagtingin niya dito. Walang anong-anong sumunod si Jamil. Gumapang siya noon pero hindi sa dinaanan ng kanyang kuya. Doon siya dumaan sa hindi kaanong masukal. Umiiwas siya likha ng ingay na bunsod ng mga damong talahib at mga dahong tuyo. Hanggang sa nasa gilid na siya ng maliit na pangpang. Lampas tao lang ang habog at ang ibaba noon ay tubig na. Nasa may bandang ibaba si Ruliano. Ang taas daw ng leeg, pero ang katawan ay nakasalampak sa lupa. Parang pagong na nagtitik-tik na makakain nun. Walang ano-ano. Yung isa sa mga babae, yung naglalaba. Nakita si Ruliano. Pansin na pansin ni Himil ang reaksyon na bigla na lamang bumusangot ang mukha niya. Alam niyang napansin na rin ito ng kapatid niya. Pero napakakapal daw na mukha. Napakakunat nito na animoy pinatuyong balat ng baka. Si Himil na lamang umano ang nahiya para sa kapatid niya noon. Pero sa kabila ng nangyari, ngumisi yung babae. Para bang gustong-gustong paninilip ng kapatid niya. Tinawag pa nito yung kasamang babae na naliligo sabay turo sa direksyon ni Ruliano. Parang magkapatid din umano mga ito. Magkakabangis kasi ang mga muka, maging ang mga alindog ng katawan. Pabor yun sa kabilang parte ng ilog. Tabi itong naglalaba, habang yung isa naman ay nasa may gintabanta. May malalim kasi na parte na parang hinukay yun, parang gawing paliguan. Umaon itong naligo, tapos lumapit doon sa naglalaba at nagkakabulungan. Maya-maya lang ay nagubad ng damit yung naglalaba at naligo na rin ito. Wala umanong saplot, maging
yung isa ay nakasayang manipis. Hinubad din. Dalawa na silang malagintong tingnan sa may ilog na yon. Pati si Emil na iwas sa gawaing ito eh. Parang ginanahan na rin umano. Parang gusto ka pang lapitan ng kapatid para happy-happy silang nakasilip nun. Ang kikinis, hindi man lamang nailang kung sakaling nakita nga ang kapatid niya. Walang kagatol-katol pati yung na animoy. Pusang natutulog na unti-unting nalulunod sa tubig eh. Malinaw pa sa kumikinang na diamante. Partida. Medyo madilim na pero kitang-kita ang lahat nun. Lumubog na ang dalawa sa tubig. Ang nakikita na lamang hanggang dibdib. Maya-maya ay tinawag nito si Roliano. Dinig ni Emil ang pagwika na wag daw magtago nun. Bakit hindi na lamang umano sumama sa pagligo ito? Napalunok ng laway si Emil. Itong tumawag ay yung babaeng naglalaba kanina. Ayon pa dito, ilang mga pagkakataon na rin naninilip ang kapatid niya. Bakit hindi na lang talaga magpakita ng hindi na mahirapan pa? Hindi ba umano ito nangangati sa may damuhan? Dumito umano muna sa tubig para ang mainit na katawan malamigan naman. Ito namang si Roliano. Tumayo, kakamot-kamot pa ng ulo habang nakangisi nun. Ang sabi, napadaan lang naman daw siya. Ang mga babaeng ito na pangalanan nating Eva at Magda. Mas maganda kung ganitong pangalan kasi nga bagay na bagay talaga. Si Eva yung naglalaba. Si Magda naman na tingin daw ni Emil, ito mas nakakatanda pero parang konti lamang ang agwat nun. Yun yung naliligo kanina. Talaga ba? May napabadaan ba na gumagapang? Ganyan ka ba maglakad, gumagapang? Huwag ka kasing mahiya. Binata ka naman tapos mga dalaga kami, di ba? Para saan tong buhay kung walang kapares? Wag namang magbiro ng ganyan pero totoo? Gusto niyo talaga maligo din ako? Sakto, walang ligo ako sa araw na to eh. Napapailing na lamang umano si Emil sa sinabi ni Roliano. Kung pilyo itong kapatid niya, saksakan din umano ng pilyo ang dalawang babaeng yon. Sino bang matino umanong magpapakita ng ganong ugali? Sinakyan ito ni Roliano. Nagubad yon, nakasarawal na lang. Walang ano-anong parang tambasakang nagtatatakbo habang nagtatampisaw sa tubig, sabay lusong dun banda sa malalim. Ito naman mga babae parang nahihiya. Umatras umano yun ng konti at nasa mga 2 dipa daw ang layo nito mula kay Roliano. Nagkwentuhan lang naman. Kwentong walang saysay, yung tipong nagpaparamdam ang isa't isa ng kahalayan. Hanggang sa umahon daw itong dalawa. Nagpaalam umano na uuwi na gawa ng gabi na daw nun. Pero kung gusto umanong sumunod ni Rolando, nasa kanya na ito. Wala naman umano mga magulang nila sa bahay nun. Nasa bayan at baka sa susunod na araw pang uwi. Walang ano-anong nagbihis si Roliano at sinabing sasama daw ito. Si Emil, hindi na napapanatag nun. Pakiramdam niya ay may mangyayari at 2 babae pa talaga. Nakaisip na noon si Emil na sumunod din. Kamuntikan niya pang matawag ang kuya pero kaagad ding nagbago ang desisyon niya. Basta ang napipili umano niya noon sundan na lamang ang mga ito. Hindi kilala ni Emil ang mga babaeng yon. Matagal na siyang gumagala sa lugar pero noon pa lamang niya nakita ang mga ito. Sigurong hindi lang mga galang dalaga. Kumbaga hanggang doon lang sa ilog at gumagala nun. Takot sa mataong lugar. Ganoon ang pagkakakilala ni Emil dun sa 2 babae na yon. Nung tumawid daw ng ilog si Roliano, naganap naman na madadaanan si Emil. Sa kinaroroonan niya kasi, malawak na parte yon at makikita siya kapag doon lamang siya bumaba. Kaya naman mabilis itong tumakbo noon patungo doon sa may makipot na parte. Kawayanan daw dito tapos ang ilalim ay ilog na. May tulay naman doon at tumbang puno ng niyog.
Pagkatawid niya na, kumabig kaagad siya patungo sa may kakahuyan kung saan dito dadaan sila Ruliano. Napakaingat ng bawat hakbang niya. Hindi sumasayad ang mga sakong sa lupa. Hanggang sa nasilayan na niya si Ruliano. Napakakalmado nito na sinasayaw-sayaw pang balikat habang naglalakad at nakasunod sa dalawang binibining yon. Akala ni Emil, sa malapit lang ang bahay. Nagdilim na lamang ay hindi pa sila nakakarating. Ang problema, sa may kakahuyan pa siya dumadaan, na pinapahirapan ng sarili masilayan lamang ang mga mangyayari sa kanyang kapatid noon. Hanggang sa may nakikita ng tirahan si Emil. Naroroon ang dalawang babae. Nasa itaas na at sa beranda ito banda. Parang katulad lamang ng bahay nilang tirahan ito. Ang kaibahan lang ay mas makahoy doon sa lugar na yon at tagong-tago. Nakasilip lamang si Emil sa may kakahuyan na para bang kunihong nakamasid sa isang banda. Itong si Ruliano ay dumiretso sa may silong ng bahay. May duyan kasi doon. Naupo sa duyan si Ruliano at nakangisi pa rin ito. Gustong-gusto na umanong magpakita ni Emil. Kinikilabutan na siya noon. Kilabot na kakaiba. Kilabot ng pagkalalaki. Matagal daw yung pagmamasid niya at dahil sa madilim na nga, ay kinakain na rin siya noon ng sangkaterbang lamok. May ilaw naman doon sa bahay mula sa Petromac, kaya malinaw niyang nakikita ito. Si Ruliano ay naroroon pa rin sa silong. Para bang nababagot na. Tayo upo na kasi yun, na para bang manok na tandang na gustong umarangkada noon. Ilang mga sandali pa, pumasok ono ng bahay ang mga babaeng nasa beranda. Napakatagal lumabas, nakasarang pintuan kaya hindi nakikita ni Emil. Hanggang sa may nakita umano ang binata noon na gumagalaw sa kabilang parte ng lugar. Sa likod yun ng bahay at natatapat yun sa kanyang kinaroroonan. Sinipat ito ng maigi ni Emil. Maya-maya ay may nakita siyang tao na biglang lumabas. Pero kakaiba umano ang kilos niya. Para daw robot, kada hakbang ay humihinto at patungo yun kay Ruliano. Hanggang sa noong mapadako na umanito sa may haligi. Biglang pumanik yun. Umakyat at doon ito sa beranda sumampa. Napakabilis umano ng pag-akyat nito. Pero wala man lamang siyang narinig noon na paglangit-ngit ng bahay. Ni hindi yun napansin ni Ruliano. Nakatungtong sa railings ng beranda, nakatuwad ang postura at parang may pagkakuba ng konti. Noong tamaan daw ito ng liwanag mula sa loob ng bahay, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Emil. Mamula-mula ang balat, parang nanglilimahid sa langis. Hubot-hubad at buwagag ang buhok. Wala na siyang ibang naiisip kundi isang aswang yon. Bukod sa mapula, mabalahibo din yon. Doon na nabahala si Emil. Baka umano ang mga babayang sadya nun. Lalabas na sana siya sa pinagtataguan niya pero naudlot yon nang bumungad umano si Eva. Kitang-kita ni Emil na kinakausap ni Eva ang nilalang. Parang pabulong na may kasamang senyas. Nakaduro ang kamay nito sa kung saan naroroon si Ruliano. Napamura si Emil at walang ano-anong tinawag niya noon si Ruliano. Kuya! Kuya, umalis ka dyan! Napalingon daw sa kanya si Ruliano. Siyempre ganun din si Eva at yung napakapangit na nilalang na yon. Nagbukas pa ngang bintana noon at sumilip si Magda. Nakasimangot ang mukha nito habang tinatanaw kung saan galing ang pagsigaw na yon. Hindi nagpakita si Emil. Nakatago lang talaga siya. Ito namang aswang ay biglang lumundag pababa at doon sa may likod dumaan. Habang si Ruliano ay mabilis na hinagilap si Emil. Hindi napansin ni Ruliano yung nilalang. Pagkabungad na sa malapit nito kay Emil ay doon pa nagpakita ang binata at sinabing, "Engot ka ba kuya?
Hindi mo ba nakita? May aswang sa beranda. Nasa likod mo lang siya dumaan. Aswang ang nakatira dyan. Tara na! Mabilis na hinatak ni Emil ang kapatid. Nagpupumiglas pa ito pero hindi pinapakawala ng binata nun. Sinabi niyang sinundan niya ito at nalaman ng kalokohang ginagawa. Pero itong mga babae daw, mga aswang yon. Duda talaga si Emil gawa ng kausap ni Eva yung nilalang. Ano ka ba? Nakakahiyang ginagawa mo. Bitawan mo nga ako. Bitawan mo sabi. Nakawala si Roliano. Pero sa mga puntong ito ay medyo malayo na sila sa bahay. Napakadilim doon sa kinaroroonan nila. Nagtalo ang dalawa at kamuntikan pang magkasuntukan nun. Kahit anong giit ni Emil na aswang yung nakatira, hindi naniniwala ang kapatid kung kaya naman nabanas na itong si Emil nun. Sinabihan niyang bahala na ito kung ayaw maniwala. Basta aswang daw yon at wala daw silang sisihan kapag may nangyari. Mabilis na tumakbo si Emil paalis ng lugar. Habang itong si Roliano nagpaiwan. Nagmamaktol pa umano ito sa inis habang bumabalik sa may bahay nila Eva. Noong makarating sa ilog si Emil, may nakabungad doon na tao. Naroroon ito sa may dinaanan niya banda. Nasa gitna yun ng tumbang niyog na ginawang tulay. Sinipat maigi ni Emil yon. Madilim kasi kaya hindi niya maklaro ang postura. Hanggang sa dumapa daw ito sa may tumbang niyog. At dito ay walang ano-ano namang tumakbo si Emil. Matik, aswang daw yung nakaharang na yon. Nailalarawan niya ito sa postura ng aswang na nasa bahay nila Eva. Sa kung paano pumatong sa railings ng beranda. Ganun na ganun ang galawan. Walang lingon-lingon si Emil. Ayon pa dito, noong makatawid na daw siya, nakasunod pa rin sa kanya ang nilalang. Ang mahirap dyan, malayo pa ang bahay nila. Bukod doon, wala ding kabahay-bahay sa parting yon. Sa kabutihang palad ay nakauwi naman ito. Pero wala ang mga magulang nila, maging ang mga kapatid. Naalala ni Emil na may pinuntahan palang okasyon. Tapos hindi sila pinasama dahil walang makakaasikaso sa palayan. Sinara ni Emil ang mga bintana at pinto. Dali-daling binomba ang gasera na magkaroon ng mas maliwanag na ilaw. Pagsilip niya doon sa kapitbahay nilang kapatid ng kanyang ama. Madilim doon. Wari umalis sa mga ito at nagtungo sa piyesta. Ganun daw kasi sa kanila. Gawa na itong si Tatay Jorge, kusinero. Maging yung kapatid nitong si Tio Meran ganun din. Kaya kapag may piyesta sa isang lugar, kinukuha talaga mga ito. Partikular sa mga kaanak. Napapaiyak na si Emil. Tingin niya kasi ay may mangyari sa kanya nun. Bukod pa dyan ay wala nang kasiguraduhan ng sitwasyon ng kanyang kapatid nun. Pero walang ano-ano. Narinig niyang pagtawag nito. Kasabay lang din ng pagsapit niya ng ilaw ng gasera doon banda sa may kusina. Dali-dali niyang sinilip ang bintana. Nagtatatakbo daw yun. Nagkukumahog sa pagpanhik hanggang sa bumungad na kay Emil. Ang balisang mukha nito, putlang-putla. Ang sabi nito ay hinabol daw siya ng aswang. Bigla umanong namatay ang ilaw doon sa bahay nila Eva. Tapos may lumapit sa kanya na akala niya noon ay ito na yung babae. Pero nang hawakan niya ay matigas umano ang katawan na parang lalaki at medyo mabalahibo ang katawan nun at napakabaho. Mabuti na lamang at nakatakbo ito kaagad. Dahil kung hindi, patay na daw dapat siya nun. Hinabol siya pero nang makatawid na sa ilog, doon niya pa naramdaman na parang hindi na sumusunod. Sinabi ko naman sa'yo kuya yan yung napapala ng pagkamanyak mo. Ano na? Balikan mo. Kamuntikan mo pa akong masuntok, di nagsisi ka na. Aswang ngayon nakatira doon. Hinabol nga din ako Kung hinabol ka, hindi ka layuan sa mga sandaling hinahabol din ako. Marami yung aswang doon. Baka pamilya sila kuya.
Nagmumura at naninermon si Emil sa kapatid niya. Yung pagkawili sa bisyo nitong kapatid niya sa paninilip. Paulit-ulit na sinasabi niya kay Ruliano. Ang problema pa dyan ay baka hindi sila tantanan. Nadamay pa umano si Emil sa kalokohan ng kapatid. Sandali lang, pero parang ako nang may kasalanan ah. Sino ba yung nag-utos sa'yo na sundan mo akong kolera ka, ha? Tapos ngayon ang pagkadamay mo, ako yung sinisisi mo. Ako, sermon ka ng sermon. Mas matanda ako sa'yo, no? Nagtalo daw talaga sila noon. Pero sa kabuang konsepto talaga sila namang dalawa umano ang dapat sisihin. Pero walang nagpatalo. Bagamat ganoon hanggang doon lang naman. May mga pagkakataon na kamuntikan silang magkasuntukan pero hindi naman umano ito natutuloy. Tsaka madali lang din silang magkakasundo. Hanggang sa natahimik na lamang silang dalawa. Kapwa nakatulala at bagsak ang mga mukha nila. Maya-maya, may kumatok. Hindi sa pintuan, kundi sa hagdan. Yung tipong pinupukpok ng kamay ang baitang ng hagdan nun. Nagkatitigan silang dalawa. Sabay pang dumapa at silip sa may siwang ng sahig pero walang tao sa may silong. Ultimong sa may biranda banda ay wala ding tao doon. Pero naroroon pa rin ang pagkatok ng paulit-ulit ng mga panahon na ito. Wala namang tao pero may kumakatok. Tingnan mo kaya sa biranda, Himil. Ayoko nga. Ikaw naman dyan ang mas matanda eh. Ikaw ang sumilip doon. Bahala ka dyan. Nakiramdam sila noon. Naroroon pa rin. Maya-maya ay kumuha na ng itak itong si Ruliano. Ang sabi ay bibit-bitin daw ni Himil ang gasera. Sabay silang lalabas. Pumayag naman si Himil. Dahan-dahan nila noong binubuksan ng pintuan at habang nangyayari ito, sinasabi ni Ruliano na kapag may nagpakitang hindi maganda, tatagain ng itak. Yung tipong bulagaan. Nung magkaroon kasi ng siwang na ang pinto, dali-dali silang lumabas pero wala namang kung ano sa may hagdan. Pero nang iangat ni Emil ang gasera, nasa dingding yung nilalang. Ang mga paa ay nakakapit sa itaas banda na parang paniki nun. Dilat na dilat ang mga mata. Nakabuka ang bibig at kitang-kita nilang dalawa ang hindi pantay na mga ngipin nito. Napaatras si Emil. Kamuntikan pa umano siyang matumba at malaglag sa beranda. Habang si Ruliano naman ang mabilis na pumasok sa loob at isinara ang pintuan nun. Nagsisisigaw si Emil na mga panahon na ito at sinabing wag daw siyang iwan. Nakalimutan siguro ni Ruliano ang kapatid dahil sa pagkataranta. Sinunggaban si Emil. Tuluyang nabitawan ng gasera. Nalaglag ito dun sa may silong. Sinasakal si Emil ng nilalang. Nagkataon namang pinagbuksan na ni Ruliano ang pinto kung kaya natamaan ng aswang sa may ulo. Si Emil daw ay nakasalampak sa sulok nun, kung saan naman katabi niya ng pinto. Nakaumang ang ulo ng aswang kaya pagkabukas ng malakas ay tumama talaga ang kahoy. Nawalan yun ng balanse at dito nagkaroon ng pagkakataon si Ruliano para ihataw ang itak. Nagwawala umano ang nilalang. Para umanong guguho ang biranda doon. Dali-dali namang nilundag ni Himil ang gasera. Umaapoy na kasi ang labas nito gawa ng umapaw ang gas. Pero hindi nabasag yon. Bale, Petromac din ito na kung saan ito yung usong ilaw sa kapanahunang yon. Kinuha ni Himil ang gasera. Dali-daling umakyat ng bahay at inampas niya ang gasera dun sa nilalang. Nagliyab daw noon at napaso ang nilalang pero tumakas. Silang dalawa naman noon ay kaagad kumuha ng tubig sa palayan at sinabay sa umaapoy na parte ng beranda. Naapula yon. Tinanaw nilang nilalang. Sa mga puntong ito ay palaban na umano ang magkapatid. Bumaba pa nga si Ruliano at sinipat ang silong pero wala na doon ang halimaw. Pusturang lalaki ito
At kung hindi siya nagkakamali ay ito yung humahabol sa kanya. Langya, papatay na ko nung kanina. Mabuti na lang lumabas ka. Ba't mo naman kasi ako pinagsaran? May sugat ka sa ibabang leeg mo, Emil. Pero hindi naman malala. Lagot tayo nito. Yan pa naman ng mga aswang kapag may napag-iinitan, hindi tumitigil. Anong gagawin natin? Mabuti sana kung nandito sila tatay at tiyo eh. Kung sa tingin ko makalawa pa yung balik nila eh. Daan-daan naman. Kinakalikot mo yung sugat eh. Angap di. Ay naman kay Rolyano, pupunta na lamang sila sa piyesta. Pero wag nilang sasabihin sa kanilang magulang ang nangyari nun. Sa kanilang pagkatapos gawa ng baka pagkaguluhan sila sa lugar. Pumayag naman itong si Emil. Umalis sila kaagad pero nagbihis muna at nagbaon pa ng damit. Medyo malayo ang kabilang barangay. Sa timog ito banda. Madaling araw na sila nang makarating. Lampas alauna. Nagtaka pa ang kanilang ama nang makita ang dalawa. Batumano sumunod may palayang binabantayan. Pero ayon naman kay Rolyano ay may napakiusapan daw sila na hilahin lang ang pangtamboy na Maya sa umaga at hapon. Ito naman ang mga sandaling tingkain na ng mga ibon. Yun ding may-ari nung kabilang palayan. Yun lang ang kinausap ni Rolyano. Dagdag nito ay tutulong daw kasi sila sa pagluto. Kaya nga inagahan nila ng makarating ng madaling araw. At ito na yung mga sandaling magkakatay na ng maihahanda. Pero ang totoo, wala naman talaga silang napakiusapan nun. Sadyang natakot lang ang mga ito kung kaya lumisan. Pumayag naman umano ang kanilang ama. Nakainom ito. Kasama noon ang mga kaanak nila na taga-ibang lugar. Bali ito umanong pinagpepiesta nila noon ay kapatid lamang din ng tatay nila. Pero babae. Malaki ang bahay pero kwadrado lamang ito na walang beranda. Sa looban daw yun. Panaka-naka ang bahay pero may marami namang tao. Gawa ng may perya sa may labasan. May disco pa nga umano nun, na mga ilang lakaran lang ay mararating na kaagad. Kalmado lamang ang dalawa na waribay walang nangyari sa mga ito. Tumulong sila nun, pero hindi daw nakatuon ang atensyon nito sa ginagawa. Kung sa Bisaya pa, wala na nagkadimao. Ultimong pagkatay umano ng baboy ay hindi namatay kaagad. Nakatakbo pa umano yung baboy at naghahabulan doon. Si Rolyano pa naman ang naatasan kaya inulan ito ng sermon. Pagsapit ng umaga, parami ng parami ang mga tao. Tipikal na makikita talaga sa isang piyestang baryo. Bumabaha daw noon ng tuba. Ito magkakapatid ay palihim na uminom ng lumakas naman ang loob. Mabuti na lang at hindi masyadong halata ang sugat ni Emil. Nasa ibaba ito ng leeg sa may kwelyo banda. Natulog si Rolyano noong malangog na sa alak. Doon lang sa lamesa sa may gilid ng bahay. May bubungan naman na lona kung kaya may lilim doon. Habang si Emil, gising ito na waribay nakadroga. Kahit pa nainom ng tuba, hindi siya dinalaw ng antok. Labas-pasok na ng bahay ang mga tao. Kahit umaga pa lang ay sumasabsab na umano ng kain ng mga tao doon. Mantakin nyo, pansit pa lang umano ang naluto at tinuguan. Yung inain naman nila na si Nanay Gita, hindi totoong pangalan. Tagahugas daw yun ng mga pinagkainan. Yung mga kapatid na lalaki, tumutulong sa loob ng bahay. Habang yung tatay nilang si Jorge, nakikipagpatayan na ito ng inom kahit pa nagluluto nun. Kasabay ng sigawan sa tarian ng manok. Pagiging abala ng mga tao. Kaliwat kanan ng bisita. Nakita ni Emil si Magda. Napadaan lamang ito doon sa likod at kalmadong kalmado. Walang ano-anong sinundan niya yung para makasigurado. Pero nang magawi naman siya sa likod ng bahay, nawala na lamang ito bigla. Na siya namang nakapagtataka kasi nga dapat maabutan niya pa ito. Medyo distansyang susunod na bahay, kaya malawak ang kanyang natatanaw. Pero wala talaga si Magda. Hanggang sa paglingon niya naman doon sa harapan, nakita niya si Eva.
nakatitig sa kanya na may hilaw ng ngiti. Napapamura si Emil. Niyuyugyug ang ulo at baka dahil lang sa pagkalasing. Pero wala. Naroroon talaga. Nilapitan niya naman yun sa kumpiyansang maraming tao pero hindi ito umaalis. Bagkos ay sinalubong pa siya ng babae at nagwika ito ng, "Ano mang nasilayan at nalaman niyo ng kapatid niyo, sa inyo na lang. Dahil sa oras na malaman namin na ipinagsabi niya sa iba, malilintikan kayo. Hindi namin kayo patutulugin. At kapag nabigyan ng pagkakataon, papatayin namin kayo." Matapos lang makapagsalita nito, kalmadong tumalikod yun at tumalis na. Samantalang napadaan naman sa kanyang kiliran si Magda. Gulat na gulat si Emil noon. Sabi pa nito ay isipin ng maigi ang mga nabanggit daw ng kapatid niyang si Eva. Tumango si Emil at tumugon na sila palang ni Roliano ang nakakaalam. Nung makalayo ng dalawa, kaagad pinunta ni Emil ang kapatid. Ginising niya ito at sinabihan niya sa kung anong nasilayan at narinig sa mga aswang. Para bang nahimasmasan si Roliano. "Baka ipinagsabi mo, kuya. May kakwentuhan ka pa naman. Nabanggit mo ba yung nangyari sa atin?" Napatulala si Roliano. Ang sabi ay nabanggit niya daw sa pinsan nila, maging sa Tatay Jorge. Ang sabi pa nga umano ng tatay, susubukan niyang puntahan kung totoo ba ang kwento ni Roliano. "Naku lagot, sabihan mo si tatay na hindi totoo yung mga sinabi mo. Walang iya naman, ikaw pa'y nagmungkahi na tayo lang muna yung makakaalam. Pero anong ginawa mo? Uminom ka kasi. Mabuti ako nagagawa kong pigilan yung sarili." "Ba't mo ba ako pinagagalitan ha? 2 beses na yan. Malay ko ba kung nakita mo ang babae kanina, tapos yun ang sinabi? Alam ko ba yun? Kitang natutulog lang ako dito eh. Siya ako na bahala kay tatay. Magkubli ka sa oras na makita ng tatay ang sugat mo ha. Kasi nga nabanggit ko din yun eh. Sabihan mo lang na nasabit ka sa lawiswis ng kawayan." Nagtalo na naman ang dalawa. Pero sa huli ay nagkasundo din ito. Binawi nga ni Roliano ang sinabi niya patungkol sa aswang. Pero hindi naniwala ang kanilang ama. Ayon dito, nanghihinala na talaga siya noon pa na may aswang sa lugar nila. Minsan na niyang nasilayin ito ng magpatiuna umano ng kalabaw o magpalubog ng kalabaw sa ilog. Dagdag pa nun, kung wala pa umanong bisita at hindi abala, kanina pa daw siya umuwi. Napansin din niya ang sugat ni Emil, kahit tinatago ito. Namumula ang leeg at halatang halata ang pantal ng pagkakasakal nun. "Hindi nga totoo, tay. Ano ka ba? Biro lang yun. Ikaw na nga magpaliwanag dito, Emil." Oo, tay. Hindi totoo yun. Nanilip tong si Roliano eh. Nahuli ko, tay. Naroroon sa ilog. Nasundan ko eh. Kaso nalaglag naman ako at yun nga, sumabit sa kawayan. "Alam ko mga pilyo kayong dalawa ha. Lalo na ikaw, Roliano. Pero kilala ko ang isang tao kung nagsasabi ng totoo o hindi. Huwag niyo akong pinapaikot. Natatakot kayo? Dahil baka magkagulo. Tatapusin ko lang tong niluluto ko at pupuntahan ko yung lugar na yon." Wala na. Porsigido talaga ang kanilang ama nun. Ang mahirap dyan, kahit nakainom pa ito, may isa itong salita. Hindi na lang umimik ang dalawa. Napakaseryoso ng Tatay Jorge nila. Ganun daw kasi ito, mapusok na babait. Matapos lang ang ginagawa nitong pagluluto. Kahit lasing ay umalis yon. Sinundan naman kaagad nila ni Emil. Sabi ni Roliano, may mangyayari talagang gulo. Dumiretso ito sa bahay at kumuha ng itak at tinasa. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang tiyo Miran. Walang ano-anong sinabi nito na sasama din siya. Nagulat daw noon na magkapatid. Papanong alam nito ang pangyayari? Nasa kabilang bahay naman yun nagluto. Pero sinaglit pala yun ng kanyang ama. "Natitiyak akong yung mga dalagang dyan na nakikita ko sa ilog tama. Yung mga magulang niya, aswang.
Di ba nga sinabi ko naman sa'yo to, Kuya Ore? Hanggang pagdududa pa lang ako nung una Mahirap naman kasi magparatang. Tapos nakita kong tumutuwad-tuwad yung magkapatid. Inantabayanan ko. Hanggang sa'yo na nga totoo pala talagang sinabi mo. Pag-uusap ni Tio Miran at Tatay Hore noon. Ang tatapang daw ng mga ito. Si Tio Miran ay may dibomba ito na baril. Bali pang baril lang ng ibon pero pwedeng kargahan ng balang 22. Kinuha daw nito ang baril sa bahay. Tapos may bitbit itong itak at dalawa pa talaga. Para bang patayin umano ang sadya nito. Mas maganda ngayon na may araw pa. Kapag gabi mukhang delikado Ano ba kasing nangyari at hinamak kayo? Aswang ang mga yun pero hanggang dun lang. Wala pa akong naririnig na sinaktan nila. Ewan ko lang Pero baka sa ibang lugar meron yan ha. Lalo na yung mga matatanda. Sa itsura pa lang parang papatay na ng tao Hindi nga matitigan kasi nga nagagalit, diba? Bale, ganito yung gagawin natin, ha? Kukumprontahin at kapag may ginawang hindi natin magugustuhan, banatan. Ito kasing dalawa. Itong umano kasi si Roliano nang buboso sa mga babae. Tapos sabi ni Emil, inakit. Sumunod kung saan nakatira. Ngayon tingin ko balak talagang patayin itong si Roliano Sa palagay mo ba, Miran? Hindi mananakit. Pabor na Naroroon na daw sila sa bahay. Nagkahabulan. Walang hiyang yan. Ikaw, Roliano may sapagkamana ka din sa tatay mo. Di ba ganyan ka naman dati, kuya? Parang ikaw si Roliano tapos ako si Emil. Nagkasikuhan daw ang magkapatid ng mga oras na ito. Manyak din pala tong Tatay Hore. Hindi naman pwedeng nagsisinungaling umano noon si Tio Miran. Dahil hindi ito pilyo at talagang seryosong pagkatao. Napapamura pa nga ang kanilang ama. Sabay ngisi pero hindi na makatitig sa mga anak. Naya siguro yon. Hapon na sila nakaalis. Madali lang narating ang lugar gawa ng mabilis ng paglalakad nila sa mga puntong ito. Nung bumungad na sa bahay, bumati pa si Tatay Hore. May lumabas na matandang lalaki. Parang nasunog ang balat nito sa may binte hanggang paa. Kaagad na sumagi sa isip nila Emil na ito yung aswang na nagtungo talaga sa bahay at balak patayin si Nanon. Nasunog yun, di ba? Sinabi nila ito sa kanilang ama na yun ang aswang na humabol hanggang bahay. Mang Pedro, mukhang napaka-agresibo mo Sa bahay pa talaga. Papatayin mo yung mga anak ko. Sige nga, subukan mo ngayon na malaman natin kung sino yung mamamatay. Itong matanda na pinangalan ng Mang Pedro, hindi kagad nakapagsalita. Naroroon ito sa beranda at halatang natataranta. Lumapit si Tatay Hore. Sinampa ang isang paa nito sa may unang baitang ng hagdan at nakipagtitigan sa matanda. Hindi ko naman inaasahan na narito yung mga anak mo. Sabi ng mga anak kong babae, naninilip daw yan at inakit nila. Sa pag-aakalang baka pati ang sumpong nila ay napansin na rin ito. Kaya binalak nilang patayin. Hindi naman pwedeng hindi patahimikin yan. Lalo't nalaman na yung pagkataon ko. Maging yung mga anak ko. Mabuti at wala dito ang asawa ko kasi nga mamamatay talaga ang mga yan. Sumabat naman ang Tatay Hore. Pero habang nangyayari ito ay umaakit na yun ang bahay at binunot ang itak. Mabuti sigurong patayin na lang, no? Total, hindi naman kayo napapanatag kapag may nakakaalam sa pagkatao nyo. Kahit pa yung totoo, noon matanyag na kayo dito. Matapos umanong makapagsalita si Tatay Hore ay lumabas ng bahay si Eva at si Magda. Naroroon lang pala sa loob ang dalawa nakikinig. Humarang yon. Huwag na lamang umanong palalain ang sitwasyon. Maaaring pabor daw kila Tatay Hore ang pagkakataong ito dahil may araw. Maaaring dihado sila. Pero hindi matatahimik ang mga kaanak nilang aswang. Hanggat maaari ay idaan sa pakikipag-usap. Binalik ni Tatay Hore ang itak sa taluban. Sinabi nito na kung yun ang gusto nila ay walang problema. Pero sa oras na malaman daw ni Tatay na umaaligi dito o hindi naman kaya'y magtatangkas sa pamilya, dudumugin ng mga tao ang tirahan ng mga ito. Hindi siya matatakot kung may kaanak pang iba.
Bakit daw may kaanak din naman sila noon na maaaring kumante. Huwag daw magmataas na parang napakadelikado na ng aswang para sa mga tao. Dahil kung tutuusin ay limitado ang mga kinikilos ng mga ito at konting pagkakamali lang, tutugisin ng mga ito at kakatayin. Mabuti na lamang talaga at nadaan sa pagkakasundo. Ayon ito kay Himil, kung may isang salita si Tatay Jorge ay ganun din umano ang mga aswang. Nakiusap lang ang mga ito na wag nang ipagsabi ang mga nalalaman patungkol sa kanila dahil wala na silang malilipatang lugar. Kaya nga inabisuhan daw ng mga anak niyang sina Eva at Magda sila Himil noon na wag ipagsabi kasi nga yun din ang dahilan. Wala silang mapagpipilian kung hindi ang makipagpatayin na lamang sa oras na ipagsabi. Kumbaga, tabla sa tabla. Matapos magkasundo ay umuwi na sila. Pero may malaking twist, Sir Seth. Tumadalaw daw itong si Eva. Nakikipagkaibigan sa kanilang pamilya. Para bang gusto nitong magkaroon ng ugnayan sa tao. Para na rin may papanig sa kanila kung sakaling may magbabanta sa kanilang buhay. Naging kaibigan nga nilang pamilya. Maging si Mang Pedro ay bumibisita din ito. Nakikipag-inuman. Hanggang kalaunan, niligawan umano ni Roliano si Eva. Naging sila. Huli na nang malaman nila Himil ito. Si Tatay Jorge daw noon ay nagkukonsumisyon. Baka gawing aswang din ito. Pero wala. Lumalim ang pagkakaibigan hanggang sa nagkatuluyan. Mula nang bumukod daw ng bahay itong si Roliano, halos hindi na kinakausap ni Himil. Ang nakakapangilabot dyan, doon lang din sa lugar nila nagtayo ng bahay. Palagi umanong namamataan ni Himil itong si Eva na sinusumpong. Lumalabas pero sinisita ni Roliano. Nakakaintindi naman umano. Ang maganda lamang sa mga ito ay hindi nagkaroon ng anak gawa ng may diferensya si Roliano. Hindi nakakaparami ito. Sa makatwid, hindi lalaga na pa mga aswang. Kahit na itong si Roliano, manyak at mahilig manilip.